Ayun, hello uli. So, ngayon, papakita ko yung Baclaran since nandito na ako sa Baclaran. Nahuli si Eric Martinez, isa akong konsehal, kandidato sa pagkakonsehal sa District 1 ng Parañaque. Sana po sundan nyo ako sa aking mga videos dito sa TikTok pati Facebook. Taga Parañaque ang ating pangalan doon sa ating social media. So since nag-iikot-ikot na rin kami, nandito ako sa Baclaran, pakita ko yung Baclaran today, kamusta today, and kapag nag-ikot din kami sa ibang lugar sa District 1 ng Parañaque, ipapakita ko rin yung mga pag-ikot-ikot ko. Sige, ayan, flip natin yung camera para makita nyo kung anong itsura ng Baclaran ngayon, live today. Paano mag-flip ng camera? Teka, ano ba to? Ayan. So ito, live. Ngayon ay January 11, Sabado. January 11, Sabado, alas 2 ng hapon. Ito ang itsura ng Parañaque, Baclaran side. Kasi Baclaran may Pasay, may Parañaque. Andito po tayo sa Baclaran LRT sa taas. Kaya medyo bird's eye view. And ito ang siste, ito ang lagay ng Baclaran. So totoo lang, medyo nabawasan na yung mga vendors na yan. Nung Kapaskuhan, sobrang dami. As in, halos hindi na makadaan. Kung nakita nyo ngayon, may mga nakakadaan pang kotse. Nung Kapaskuhan, barely, no? Halos hindi na. Nung Kapaskuhan, wala talaga. As in, puro tao lang. Kasi sinakop na ng mga vendor yung daanan. Wala na makadaang kotse, motorsiklo, bisikleta na lang. And sobrang bagal pa kasi ang late na nga. Pero ngayon, eto na yung siste ng itsura ng Baclaran ngayon sa side ng Parañaque. Ayan, zoom ko ng konti. Andito ako sa Baclaran LRT1 station sa taas, kaya nakikita natin mula sa ibabaw kung anong itsura ng Baclaran. Yung music na yan, hindi galing sa akin, galing sa baba. Siyempre, ang daming patok sa baba, ang daming nagpe-play ng kanilang music para makakuha ng mga kliyente, di ba? Mga customer. Doon yata sa baba yung ipapatugtog. Yan. Dito mga prutas, mga fishball, kikiam, baka may calamares din dyan. Ito mais. Yan. Ito mga pongkan, mga dalandan, no? Doon karamihan damit naman. Sapatos, mga t-shirt, shorts, bra, panty, brief. And isa pang makikita mo dito sa Baclaran, napakaraming e-bike. Akala ko ba na medyo maglilinis na sila ng e-bike? Yun yung sabi dati, pag January daw, mababawasan na ng e-bike. Pero namin pa rin pumapasada na hindi naman sila official, kolorum lahat sila, di ba? Kaya, ayan, hirap na hirap tumaan yung mga jeep, yung mga kotse, yung mga delivery van. Hirap na hirap dumaan dyan sa... Yan, galing sa Quirino Ave yan eh. Galing Quirino Ave, papasok dito sa Baclaran. Pag dinire-diretso, EDSA ang bagsak mo. Pero bago ka dumating sa EDSA, wala. Puputi na yung uwak, matagal. Matagal bago ka dumating sa EDSA. Ayan, isa lang e-bike. Pero sa kabilang side, mamaya pagbaba ko, mamaya bababa ako, papakita ko lahat ng mga e-bike na nakaparada, pumapasada dito. Malapit ba yan, boss, sa may Baclaran Church? Medyo malapit. Pag nilakad, mga 20 minutes pa. 15 to 20 minutes kasi yung Baclaran nasa ano pa yun eh. Rojas Boulevard, ito. Pag dinire-diretso mo to, EDSA yung bagsak mo. Hindi pa Rojas Boulevard. Pero kayang pumunta sa Baclaran Church mula dito. Pag nag-shortcut ka, mga 10 to 15 minutes siguro on foot. Ayan, so ang gagawin natin ngayon, pag medyo set na tayo dito, baba ako,
para makita nyo yung itsura sa baba, hindi lang dito sa taas. So kung bibili kayo dito, sigurado sobrang mura dito, mga damit, mga school supplies, mga prutas. Pero mag-ready kayong, di ba, mapisa, masiksik. Maluwag na nga to, maluwag na po to. Kumpara nung Kapaskuhan ngayon, sobrang luwag na nito. Nung Kapaskuhan, halos hindi mapatakan ng karayom. Yan, ito ang itsura ng Baclaran. Ang Parañaque side, nasa Parañaque side tayo. Yung sa Pasay side, makabila pa yon, pero medyo makikita din natin. Kayo, palagay nyo ba anong mas malinis na side? Yung Parañaque side ng Baclaran o yung Pasay na side ng Baclaran? Alam ko sa Pasay, sobrang, hindi sa pag-ano pero sobrang dumi talaga in general sa Pasay. May mga nagtatanong nga, ano yung pinakamaduming syudad sa Metro Manila? Laging Pasay, kadalasan yung sagot. So baka pagdating yun sa Pasay side ng Baclaran, mas madumi, mas magulo kumpara sa Parañaque side kung nasan tayo ngayon. Ayan, grabe yung daanan, pag-aari na ng tao. Yun. Anong gagawin ng mayor? Yung mayor dito, Parañaque side, Olivares pa din. Sa kabila, yung Pasay, Calixto. So, ang dapat umaksyon talaga dito, si Calixto, saka si Olivares, diba? Kasi nasasakupan nila to. Kahit nasabihin nila ang MMDA, yung mag-clearing dito, syempre yung local official pa rin, yung kailangan na umaksyon kasi nasasakupan niya to Olivares at Calixto ng Pasay at Parañaque. Ito itsura ng Baclaran. And kagaya ng sinabi ko kanina, maluwag na po to. Maluwag na to kumpara nung Kapaskuhan. Nung Kapaskuhan, hindi na makadaan yung mga kotse. Wala nang makadaan talaga. Ngayon, maluwag na yan, nakakadaan yung mga tao, nakakadaan yung mga kotse, kahit medyo mabagal. Kita nyo, paano kung emergency na ganyan? Diba? Paano kung emergency na ganyan, ayun, may nagsisirena, hindi makapaspas kasi nga ang daming tao, ang daming e-bike, ang daming tindero, 'di ba? Lahat ba ng tindero dito may pwestong binabayaran sa LGU o lagay lang 'yan kay Cap, lagay lang 'yan kung kaninong kagawad. Hindi natin alam, 'di ba? Wala tayong inaakusahan. Nagtatanong lang tayo. Sabi, di pwede kay Yorme. O at least kay Yorme, to be fair kay Yorme. 'Di ba? Kahit na hindi natin gusto lahat ng ginagawa ni Yorme, pero yung clearing, maayos. Kay Yorme, yung pinangako niya sa Divisoria na magki-clearing, di ba? Na-clear talaga. Yung kay Lacuna na, anong nangyari kay Lacuna? Masyadong binebe, minsan, sorry to say, di ba? Pero kung binebe mo, yung mga walang disiplina, wala talaga mangyayari, di ba? Binebe mo nga eh. So kay Yorme, hindi binebebe, seryoso. So dapat, dito sa Baclaran, sa side ng Pasay at Parañaque, wag bebehin yung mga pasaway. Meron naman talaga dyang lehitimong vendor na hindi sumasaway, na nagbabayad ng pwesto ng maayos, pero meron ding mga pasaway, di ba? Wala tayong sinisingle out, pero sinasabi lang natin, sana may gawin. O ayan, barangay patrol pala to eh. Merong, ano yata, karosa yata to. Ayan, o karosa. So bababa na tayo para makita natin yung ibang side. Ayaw din natin syempre i-focus yung camera dito sa posisyon. Pakita natin yung maba ng Baclaran dito sa Parañaque side. Ayan. And i-flip ko lang yung camera. Muli ako po si Eric Martinez. Eric Martinez, tumatakbong konsehal dito sa Distrito 1 ng Parañaque. Mag-iikot po ako sa Parañaque, iba't ibang side ng Parañaque, at magla-live po ako para makita niyo ang sitwasyon sa Parañaque. Eric Martinez, independent sa Parañaque, sa pagkakonsehal ng Parañaque. Flip ko na uling screen para makita niyo yung baba. Ayan, pagbaba, galing ako sa LRT, and makikita niyo yung itsura. Ang itsura ng baba ng Baclaran. Ayan. Oo nga, may karongan dumadaan. So isipin nyo na lang kung yung karo na yan dadaan
dati nung Kapaskuhan, hindi sila makakadaan, di ba? Unfortunately. Ngayon, pwede pa silang dumaan kasi nga meron ng espasyo. Nung Kapaskuhan, wala talagang espasyo eh. Ang nakakadaan lang tao, nakakadaan lang bisikleta, motor. Pero yung mga gantong patrol ng barangay, mga kotse, wala, samsam yung aabutin mo dito. So ito, nandito na ako sa baba ng LRT Baclaran Station. Nandito yung mga vendor. Yung mga vendor dito, ayan, mga bag, mga cellphone, mga damit. Okay. And ganito kalaki yung daan ngayon. Flip natin yung screen. Ito yung nangyayaring posisyon. May escort ng barangay. Salamat, tinutulungan ng barangay yung namatayan. And ito, pipuli natin. Yan. Makikita nyo, ito yung ilalim mismo ng LRT Baclaran Station. Dito, pag dinire-diretso mo yan, diyan ka na sa side ng Pasay. Ayan. Side na yan ng Pasay. Mula dito, Paranaque pa doon ay Pasay na. And ikot ako ng konti para makita nyo yung baba naman. And makikita nyo din dito, marami tayong mga kapatid na Muslim na nagbebenta. Well, karamihan ng mga tindero, mga Muslim talaga. So, mabuti na nagbibigay ng pagkakataon yung mga kapatid nating Muslim na magbenta dito. Pero sana, di ba, yung mga pasaway, hindi natin nilalahat. Yung mga pasaway, gawa ng paraan ng ating local government. Kasi maraming mga lumalaban dyan ng patas na nagbabayad ng pwesto ng maayos. Pero marami dyan na kolorum, marami dyan na ambulant lang na sana, di ba, nakikinabang yung local government. Kasi kung nagbabayad sila ng buwis o pwesto man, na ibabalik dun sa kaban ng gobyerno, di ba? Pero kung kolorum sila at wala silang binabayaran o naglalagay lang, napupunta lang sa mga corrupt na mga nilalagyan nila, di ba? Tapos nakakadumi pa sila, nakakasigip pa sila dito sa Baclaran. Ito yung isang sinasabi ko, napakaraming e-bike. Hindi natin alam bakit dito lang sa side ng Baclaran, Tambo. Dito talaga Baclaran, Tambo, napakaraming e-bike. Lahat yan kolorum. And sa ibang parte naman ng Paranaque, hindi ganito. Meron pa ring e-bike. Pero sabi nga nila, maghihigpit na daw sila dito sa Baclaran, sabi yata ng kapitan. Pero wala pa rin yun. Dito pa rin sila eh. Wala pa rin mga humuhuli. Diba? Isipin mo na lang yung mga nagta-tricycle, nagpe-pedicab na may binabayarang prangkisa. Lugi sila. Lugi. Kasi mga e-bike na yun, wala namang prangkisa yung mga yun eh. Hindi mo nga kailangan ng ano dyan eh, lisensya, rehisto, wala talaga eh. So, wala silang laban sa mga nagpe-pedicab na marangal, tricycle driver, jeepney driver. Kasi yung mga yan, may mga permit pa yan, may mga prangkisa pa yan, may mga boundary pa yan. Diba sila, bili lang ng e-bike, larga na. Diba? Pwede na. Kita na. So kung walang gagawin yung local government o yung MMDA, hindi magkakaroon ng pangil ng batas. Wala talaga. Parang magiging Cavite na yung Metro Manila kasi sa Cavite, ang lala ng e-bike na sitwasyon, 'di ba? Kahit saan ka sa karamihan ng Cavite, Imus, ayan, Bacoor, yan, napakaraming e-bike na unregulated na sila na yung namamayagpag. Kahit hanggang sa Gentry, may bahay din tayo sa Gentry. Hanggang sa Gentry, ang dami na rin nag-i-e-bike doon na parang sila na yung bagong hari ng daan, di ba? So ayan, para balikan, nandito pa rin tayo sa Paranaque. sa Paranaque side ng Baclaran. And ito yung itsura ng mga vendor sa baba. And muli kong ulitin, lumuwag na po yan. Maluwag na yan sa lagay na yan. Literal na nung Kapaskuhan and New Year, mga 10% lang siguro ng nalalakaran ng tao yung bukas ngayon. 10% ng kung ano yung nakikita nyo ngayon. As in, parang one file lang yung daan. Yun, 10%.
ng kung ano yung nakikita nyo ngayon. As in, parang one file lang yung daan. Kung magkatabi kayo, hindi pwedeng side by side kayo maglakad, kailangan magkasunod. Kasi ganun kasikip. Eh di ba? Ang tanong lang naman, ano yung ginagawa ng local government dito? Ng mga kapitan, ng mga kagawad, ng mga mayor na nakakasakop dito. Bakit ganito kagulo? Di ba? Bakit sa Maynila? May nag-comment nga dyan, bakit sa Maynila kung merong political will, kung may political will, nagagawa naman, di ba? Yung mga pasaway napapasunod kasi may disiplina and alam nila na seryoso ka yun sa gusto mong mangyari, di ba? Kung nakikita naman ng tao na hindi ka pa bebe, na seryoso ka, susunod yung mga yun eh, mapupuwersa yung mga yun eh. Ayan. Kaya nakikita nyo, dito tayo sa side ng Parañaque, mga Olivares. Olivares forever, forever and ever. Sana iba naman. Olivares. Ayan. And babalik na po tayo papuntang LRT. Ito naman yung makikita natin sa baba. Mga nagugulay, mga damit. Ayan. And mas makakita tayo ng mga e-bike. Ayan, yung mga nasa gilid na pwesto, pinakagilid, yun yung formal talaga kasi nasa building sila eh. Diba? Malalaking budget yung ginastos na nila dyan, malalaki din renta nila. Pero yung nandito sa daan, ayan, hindi lang natin alam kung saan nagbabayad yung mga yan. Or kung may bayad man lang. Diba? Kung wala man bayad, diba, i-regulate lang para maayos. Kasi pwede naman gawin ng LGU yun na, okay, sige, papayagan namin kayo, walang bayad, dito kayo. Pero sana maayos. Diba? Hindi yung kinain na yung daan ng hindi ng tao yung kumain eh, mga tindahan yung kumain. Muli, maluwag na po to. Maluwag na to kumpara nung Kapaskuhan. Ayan. Pero sa totoo lang, kung mura yung hanap mo, mura talaga dito. Kasi yung iba syempre hindi nagbabayad ng renta or naglalagay lang. Unfortunately, wala tayong tinuturo, di ba? Pero yun lang yung real talk lang, di ba? Pero kung maghanap ka ng mura, ito, satsagain mo talaga. Kung ayaw mong umabot sa Divisoria, yung iba dito yung Bagsakan. Pero malapit na naman yung Divisoria dito eh. Parang panika lang dyan sa LRT. Konting estasyon lang, abot ka na ng Divisoria. Pero kung malapit ka lang dito, ayaw mo lang mag-trend pa Divisoria, and may konting lakad pa, dito ka na lang. Diba? Bagsakan ng damit, bagsakan ng cellphone accessories, may mga pagkain pagaya niyan, sapatos na syempre Japix, pero maganda naman kahit Japix na mura pa. Ayan. So yun na yung panikan ng Baclaran. Lalakad na ako papuntang EDSA. Di ba sabi ko sa inyo kanina, pag diniretso mo to, hindi Baclaran Church ang bagsak mo. Pag diniretso mo to, ang bagsak mo ay EDSA. So makikita nyo na anong itsura nitong baba ng Baclaran sa LRT hanggang sa EDSA, hanggang umabot ako sa MRT. So yeah, samahan nyo ako until I get dun sa MRT. And muli, ako po si Eric Martinez. Eric Martinez, tumatakbong konsehal dito sa District 1 ng Parañaque. District 1 ng Parañaque, yan ay yung tinatawag na mas matandang Parañaque kasi yung parang mas matandang parts ng Parañaque nandun. Yan yung mga barangay na Barangay San Isidro, Barangay San Isidro, doon ako galing, doon ako natira. Barangay San Dionisio, ayan. Barangay Don Galo, Barangay La Huerta, Barangay Santo Niño, Barangay Vitales. Meron pa ba? Barangay, yeah, there's 8 of it. Santo Niño, Vitales, La Huerta, Don Galo, San Dionisio, San Isidro. Ayan. So kung taga District 1 po kayo, yun yung mga barangay na kinasasakupan ng District 1. Comment kayo dyan para kung makita ko, shoutout ko sa susunod. So kung may kilala po kayo sa District 1 ng Parañaque,
Ako po si Eric Martinez, tumatakbong konsehal, councilor, independent councilor dito sa Parañaque. Walang makinarya, walang pera, walang milyones. Naglalakas lang loob lang po na tumakbo for good governance at transparency at konting, di ba? Konting level up naman. Konting level up naman sa ating LGU. Di ba? Ayun. Sana po makwento nyo sa mga kilala nyo sa District 1 ng Parañaque. Flip ko na uling camera. Mula sa side ng Parañaque na Baclaran, eto na tayo. Eto na yung Pasay side. Kita nyo, nakalagay. Iba na yung barangay captain dito. Santo Niño yata to, barangay Santo Niño ng Pasay. And iba na rin yung kulay. Hindi na green at yellow, which are yung kulay ng Parañaque. Green at pink na siya. Yan ay kulay ng mga Calixto ng Pasay. And nung Christmas, itong mga bangketa na to, walang bangketa. Kasi lahat, puro vendor. Nagulat nga ako, wala na sila ngayon eh. Parang magic na wala. So, luwag na. Ayun no. May mga kotse, may mga truck pang nakakadaan ngayon. Pag diniretso mo yan, EDSA ang bagsak mo. Yan, meron na uling bangketa. Magic. So yung mga tao syempre hindi sa bangketa naglalakad sa daan. Kasi nga yung bangketa ay puro mga tinda. Diba? Diba dapat ginagastosan ng gobyerno yung mga bangketa na ay puro mga tinda. Diba? Diba dapat ginagastosan ng gobyerno yung mga bangketa na yan eh. So ang nakikinabang yung mga diba dapat ginagastosan ng gobyerno yung mga bangketa na yan eh. So ang nakikinabang yung mga vendor kasi sila yung nasa bangketa. Imbes na mas safe yung mga tao na sa bangketa naglalakad, dito kami lahat. Sa daan kami naglalakad. Diba? Mas safe yung mga tao na sa bangketa naglalakad, dito kami lahat. Sa daan kami naglalakad. Diba? Yung pala sa kabila, mga more e-bikes ang nasa kabila. Yan, karamihan ng benta dito, damit talaga eh. May mga parang hardware din. Ayan, so kung nakikita nyo na sa dulo, yan, intersection na yan ng Baclaran EDSA. Papanik ako to show it para makita nyo na EDSA na ako, na papunta na akong MRT. Oh, 20 na lang, puro 20 na lang. Yung mga shorts, yung mga brief, mga bra, 20 na lang yata. Yan, nakikita nyo na yung parang footbridge ng intersection ng EDSA. And pasok na ako dito para makapasok sa side ng MRT. Ay, natago na to eh. May mga pasukan. Pero ito, tago na. Dato, bangketa. Bangketa na ex-bangketa na. Na hindi ng bangketa. Dahil imbis ng bangketa, tinda. Ito, yung footbridge na yan, yan yung papanek ng MRT. So sa mga nagko-commute sa side na to, syempre yung baba mo dun sa kabilang side pag nag-LRT Baclaran ka na jeep. Tapos kung mag-MRT ka, pwede kang maglakad sa kahabaan ng Baclaran, yung mga nilakaran ko kanina. Mga 15 minutes yun hanggang umabot ka dito sa MRT na dulo ng MRT, yung Taft na station. Ito na yung
intersection na kinikwento natin. Hanggang dito, syempre, may mga tinda. Hanggang dito. And pakita natin yung intersection ng EDSA. Ayan na. Ito yung intersection ng EDSA. Ayan na yung MRT. Kung lilipat kayo ng tren galing MRT papuntang LRT, yan, baba kayo dyan, lalakad lang kayo sa kabila. Yan nakikita nyo, yan yung LRT. Baclaran Station naman yan. Or EDSA Station pala, EDSA Station. Ano to? Meron yatang caravan na, ang daming persons, ang daming tao. O, ito yung mga galing MOA na side. Yan. Maingay na. Tapusin ko na to. O yan, dito sa taas marami pa ring vendor. Kaya parang kalahati sinakop na eh. Kalahati sakop na ng mga nagtitinda hanggang dito sa overpass. Papasok na ng MRT ha. Kulang na lang dun sila magtinda sa MRT eh. Ayan o. Matuli ang siste. Diyan sa taas sumadaan yung LRT na tren. Ayan. So dito ang Parañaque side, doon naman ang Pasay side. Ito yung pa-MRT na footbridge galing sa Baclaran. And kita nyo naman, diba, mga tao nag-a-adjust. Mga tao nag-a-adjust sa mga tinda. Imbes na kabaliktaran. Diba? Tapusin na natin. Yun lang po. Yun lang. Salamat. So, pag nag-ikot pa ako sa iba't ibang side ng Parañaque, iba't ibang barangay, magla-live din ako. Pakikwento po ako. Muli, ako po si Eric Martinez. Eric Martinez. Ako po ay tumatakbo bilang konsehal. Independent ako na councilor sa district. Eric Martinez. Eric Martinez. Ako po ay tumatakbo bilang konsehal. Independent ako na councilor sa District 1 ng Parañaque.